Inutusan ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga e-wallet na i-unlink ang mga online gambling sa kanilang platform sa loob ng 2 araw. Tiniyak naman ng mga e-wallet gaya ng GCash na tatalima sila sa direktiba ng BSP. Si Daniel Manalastas sa detalye. Umpisa pa lang ng pagdinig, gigil na talaga ang mga senador sa online gambling dahil umano sa mga negatibong epekto nito sa mga pamilya, mga individual at mga kabataang nalululong. It does not matter whether it is legal or illegal, licensed or unlicensed. Online gambling is destroying our lives. Itigil na po natin ito. Tayo po kaya, Mr. Chair, kikilos pa rin tayo o hintayin na lang natin na lalong malulong ang ating mga kababayan, ang mga pamilya mawawasak? Hindi pwedeng gamitin ang dahilan na dahil kumikita tayo sa online gambling sa pamagitan ng buwis. Dapat timbangin din natin, isipin din natin yung social cost. Ang ilang kaanak ng ilang biktima dahil umano sa pagkakalulong sa online gambling, dumulog na rin sa mga senador. Nahibala na lang namo sa paghikog na niya nga ingana day ang iyang gihimo. So nalaman po nila nung nag-suicide po siya, yan palang ginagawa niya, ginawa niyang online gambling. Ang minungkahi ni Senador Dante Marcoleta sa Bangko Sentral ng Pilipinas mag-issue ng suspension order sa e-wallets para alisin ang links sa lahat ng online gambling platforms. To deny links to all these online game platforms para wala na pong wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Pero nag-isa ng mga senador ang BSP kalaunan dahil lumabas ng i-check ni Senador Alan Peter Cayetano na may link pa rin sa e-wallets. Pero paglilinaw ng BSP, may 48 hours pala na palugit. So, hindi sumusunod sa inyo? Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open nyo yung GCash mo ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours, So, Your Honor, to take down the links. When did you order, Deputy Governor? Today. Hindi lokohan tong hearing na to eh. Diba? Sana sinabi yung kanina, sir, it took us time and everything, but we're giving them 48 hours. Eh sinabi nyo, hindi, you ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? Sa Saturday, in-expect natin na komite na ito na wala ng games yan sa e-wallet na yan. By end of Sa Saturday. Apo. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove. End of the Saturday. So, ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na po. Pag may nakita po ako, i-contempt kita. Pwede po. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. Yes, Your Honor. And we'll also take, we will sanction also. Sa isang statement, sinabi ng GCash na susunod sila sa direktiba ng BSP na alisin ang links at icons na nagkokonekta sa payment app sa online gambling platforms. Kung tatanungin naman ng PAGCOR, importanteng source of income ang online gambling. Kaya sa halip na ipagbawal, mas mabuting magpatupad daw ng mahigpit na regulasyon. Meron din pong nakalulusot pag ang gamit nila yung mga fake na identification. Meron po naman talagang mga pangkasalukuyang mga regulasyon ang PAGCOR. Pero sa bilis po talaga ng trajectory or naging exponential po yung growth, magtatapat po kami na talagang naghahabol din kami. Kaya po ito'y isang magandang pagkakataon para ang PAGCOR po ay makita at maanalisa kung ano pa po ang mga pwedeng gawin. Inaasahang may mga pagdinig pa sa mga susunod na araw. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.